A school head refuses to admit a wheelchair-bound learner into an elementary school because the campus lacks concrete ramps. So ayaw daw i-admit si student kasi daw walang ramps and accessible restrooms for PWDs, no? Claiming that the school is not physically ready for integration. So which foundational concept daw does this practice violate? O ano daw ang nababiolate doon kapag they refuse to admit a learner dahil daw wala silang ramp, wala daw accessible restrooms. Tama ba yon? Is it A, LRE or the least restrictive environment? B, universal design for learning? C, individualized education plan? Or letter D, response to intervention? Sige po, paki-type ang inyong mga sagot. Ayan, parang naglalaban ang letter B at ang letter D. Sige, ayun, may mga naliligaw din na letter C. Okay. Siguro, for most, siguro parang bago pa yung mga terms na ito sa pandinig po ninyo, no? Pero don't worry dahil madidiscuss natin lahat yan for tonight. Okay, sige, pakita ko na ang tumpak na sagot para ma-explain na natin. Ayan. Okay, so tumpak yay po ang mga nagsagot ng letter B. It's universal design for learning. Ayun. Okay. So, explain ko muna kung bakit ba si letter B yung sagot. Ito dapat alam nyo to. No? Ano ba si UDL? Bukod sa ito po ang universal design for learning, this is actually the blueprint for making learning accessible to everyone from the very start po. Okay? So, kung alam niyo po kung ano po ang differentiation and UDL, magkaiba po yan. Kasi po, kung sa differentiation, tayong mga teachers, ina-adjust na natin yung methods natin, yung learning activities for the students, pagkakilala natin sa kanila, di ba? Based sa interest nila, sa preference nila. Sa UDL, pine-prepare na natin yung classroom bago pa lang natin sila ma-meet, yung mga students natin. Kumbaga, pine-prepare na natin lahat. Dapat ito inclusive siya, na dapat hindi ang bata ang nag-a-adjust sa curriculum. Tayo dapat. Kumbaga, tayo dapat ang gumagawa ng paraan. Anong sabi dito? Proactive na approach ang UDL. Ibig sabihin, hindi mo naaantayin yung bata na bumagsak bago mo pa siya bigyan ng additional help. Kasi sa simula pa lang, nagbibigay ka na ng options. No? And flexibility is the key kapag sa UDL. Ayun nga, again, pag sa UDL, ang bata, hindi siya yung nag-a-adjust sa curriculum. Ang curriculum ang nag-a-adjust para dun sa bata. Okay? Kaya kung babalikan natin yung item natin kanina, ayan. Bakit UDL po? Dahil, anong sabi dito, kiniklaim daw nila na the school is not physically ready for integration. O diba? Tahasan po yung paglabag sa UDL. Kasi nga, pag sa UDL, dapat prepared. No? Hindi mo alam na meron mang learner ka na may disability, dapat meron na yan. Halimbawa, sa access sa library, for example, stairs lang yan, hindi. Dapat meron ng ramp agad yan. Or kaya, kung ang building ng isang school is 4 floors na yan, dapat magpalagay na as much as possible kung kaya ng elevator, di ba? Para hindi mahirapan yung mga bata. Lalo na yung sa mga learners natin with physical disabilities, di ba? Ganon, no? Ganon ang konsepto ng UDL.